Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Hindi pinayagan ni Gadon ang kagustuhan ni Ador na sundan pa si Negra Diabla, isang matandang babae na hindi nila alam ay may kapangyarihang nagkukubli sa anyong karaniwan. Ngunit si Ador patuloy na nababalisa at nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang pagkalito at pag-alaala niya sa matandang iyon. Muling bumalik si Ador sa farm. Habang tinatanong niya ang sarili kung ano nga ba ang plano ni Gadon para sa mga nilalang na pinapaalagahan sa kanya. Kinabukasan, muling nakita ni Marlon si Diabla sa may gate. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Oh, hindi ako nagkakamali. Siya nga yung babae. Pero, bakit siya naroon sa bahay na yon? Siya ang babaeng sumira sa tiwala sa akin ng hari ng mundong pinagmulan ko. Babalikan ko siya. Kapag nagtagumpay ako na maitago ang babaeng iyon, sisiguraduhin kong kahit hindi ko hahanapin ang aking sadya sa mundong ito, siya mismo ang hahanap sa akin.
Siguro nga, hindi na magpapakita si Negra Jabla. Ilang araw na rin siyang wala. Mas gusto kong mawala na sana, sir. Ano? Kontrabida talaga yung matandang yon. Pero ang di ko maintindihan, mula nang hindi ko na siya makita, pati yung alibot, bigla na rin nawala, sir. Dahil siyang nag-alaga sa libot? Siguradong dinala niya yan? Ganon ba ang inaakala mo, Ador? Opo. Sigurado akong babalik din dito yung matandang yon. Babalik pa ba daw, sir? Pero sabi niyo dati, hindi na siya babalik. Alam ko, hindi niya makakalimutan ang sinabi ko na tumira siya dito sa farm hanggat gusto niya. Alam ko rin, kaya pa niyang alagaan ang mga alaga natin dito? Ay, wala pa rin talaga. Oh, Ha? Ano yung wala pa rin, Ador? wala po, sir. Wala yun, wala. Wala. Ador, nakikita mo ba yung mga lumilipad doon? Opo, sir. Kampante silang naglalaro sa mga sanga ng tuyong puno na natakpan ng lambat. Maliit lang ang pasukan dyan sa lugar na yan. Pero siguraduhin mong kapag pumasok ka, isara mo agad. Dahil baka may makalusot na gustong lumabas doon. Opo, sir. Sapat ang supply na pagkain dito. Regular na idinideliver dito kada 2 linggo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Sir, anong klase po ba yung mga nilalang o mga ibon na yon? Huwag mo nang tanungin, Ador. Basta siguraduhin mo lang busog sila. Pero, dagdagan pa natin sila. Ano? 50 pares lang ang mga yan sa ngayon. At kung madadagdagan pa natin yan mga yan, sigurado, sapat na yon para mapakain pati si buhaya at ang sawa. Si amigo ka doon. Hello, amigo. Amigo Artemio, kumusta na? Ako ang dapat magtanong yan, amigo. Hindi mo na ba itutuloy yung negosyong sinasabi mo noon? Tuloy na yan. Hindi ko lang agad nasimulan dahil alam mo naman, may connection yan sa posisyon ko sa gobyerno. Ganun ba? Iniiwasan ko lang ang kontrobersiya. Pero ayos lang, amigo. Malaya pa rin ako. Kahit magtagal pang eleksyon o kahit matalo ako. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun, amigo. Huwag mo na akong tanungin. Malakas pa rin ang impluensya ko sa mga nasa taas. Kaya tuloy ang plano natin. Sabihin mo na lang kung ano ang dapat gawin. Alam ko naman, abala ka sa mga negosyo mo, amigo. Kaya kung may kakailanganing pondo, diyan ako magpapatulong sa iyo. Tapos? Ikaw ang mamahala, ganun ba? Walang problema yun. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo. Ako nang bahala, amigo. Ayos yan, amigo. Alam kong kayang-kaya mo yan. Kahit milyon-milyon o bilyones pa.
Pero ikaw, sobrang tahimik kapag dating sa negosyo mo. Wala akong ideya kung ano ba talagang negosyo mo. Ha? Ni minsan, hindi mo man lang ipinagmalaki kung ano talagang negosyo mo, amigo. Kailangan pa bang sabihin yan? Hindi pa ba sapat yung tiwala ko sa'yo bilang kapalit ng tulong kong pinansyal? Tama ka dyan. Sabihin na lang natin na quits na tayo riyan, amigo. Dahil kahit ako, hindi ko rin alam kung anong klaseng negosyo ang pinasok ko sa'yo. Oo nga, amigo. O ano? Tapos na bang transaksyon? Huwag na nating pag-usapan ng personal? Hindi na kailangan. Ang salita ko ang mukha ko. Ang sabi ko nga, ako ang dihado rito. Kahit ako pa ang nagbigay ng tulong. Kasi hindi malinaw kung anong klaseng negosyo ang sinasabi mo. Sige, amigo. Pag-usapan na natin ang proseso. Sige, makikinig ako. Mukhang magsisimula na ang negosyo ni Sir. Yung sinasabi niyang pakikipagsosyo niya kay Sir Gadon. Yung amo ni Masa, na dati mong kapitbahay, Dahlia. Ah, ganun ba? Eh, anong klaseng negosyo naman yan? Hindi ko rin alam. Uy, mukhang lalong yumayaman si Sir Artemio Ganun talaga. Yung mga mayaman, lalong nagkakaroon ng kapangyarihan. Alam mo, iba rin siguro yung negosyo na sinasabi niyang papasukan ko kapag natapos ko na ang kurso ko. Oo, Dahlia. Ikaw daw ang mamamahala. Kaya mag-aral kang mabuti. Tapusin mo ang kurso mo. Mapalad ka, Dahlia. Salamat po, Mami Bana. Parang hindi pala dapat pinapayagan na pumunta si Amar sa lugar ninyo ng basta-basta. Salamat din at hindi na masasaktan ang damdamin ko, Riani. Hindi na po. Nahihiya po ako. Marami po kayong naituro kay Amar sa mga asignaturang hindi ko kayang ituro. Ganun ba? Ayokong magpanggap. Totoo naman na hindi po ako nakatapos ng kolehiyo. Hindi ako nakapag-aral sa kahit na anong kurso. Hanggang sekundarya lang po. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Ganun pala. Sa akin naman, inasa sa akin dati na ako ang magtuturo. Pero hindi ako nakapagturo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nawawala kasi ang mga alaala ko. Matagal din akong nagpagamot. At hanggang ngayon, unti-unti na lang na bumabalik ang mga ito. Ganun po ba, ma'am? Hindi ko inakala na ganun pala kalalim ang pinagdaanan ninyo. Huwag na nating palalamin pa ang usapan. O sige, yun na lang. Pauwiin ko na lang si Amar sa inyo mamaya. Dito sana siya kakain, pero alam kong naghanda ka ng kanyang paboritong pagkain. Okay, sige. Bye, Riani. Bye, Ma'am Ivana. Ay, salamat. Guminhawa ang pakiramdam ko kay Ma'am Ivana. Ganun pala. Dati hindi ko maintindihan ang ugali niya. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Malapit nang magtapos sa elementarya si Carmina.
At maghahanda na siya para sa susunod na akbay. Opo, sir. Ilang panahon na rin, magkakaliks na rin si Aris. Maganda si Carmina. Carbon copy siya ng kanyang mama. Ang ganda talaga niya, sir. Oo. At huwag mong pababayaan. Dahil ayaw kong may masamang mangyari sa kanya. Huwag kayong mag-alala dyan, sir. Kahit ano pa man ang mangyari, hindi ko hahayaang mapasama sila ni Aris. Salamat. Ikaw na ang aking kinakausap at inaasahan. Dahil unti-unti nang humihina ang kakayahan ni Mama. Limitado na lang ang kaya niyang gawin. Huwag kayong mag-alala dyan, sir. Hanggat kaya ko, hindi ko sila pababayaang tatlo. Tama ang sinabi ni Masa. Maganda na may kasama si Mama na mag-aalaga kila Aris at Carmina. Hindi ko sila maalagaan ngayon dahil sa paglago ng aking negosyo. Malaki ang puhunan ko dito. Milyon-milyon. Siguro, kompleto na ang koneksyon ko. Milyon-milyon ang puhunan ko dito sa negosyong ito. Kahit alam kong delikado. Pero hindi dapat malaman na ako ang nagmamay-ari. Dahil may iba pa akong negosyong lumalabas na legal ang pinagkukuhanan ng aking kayamanan. Mayaman na ako. Pero may kulang pa. Ang dapat kong bantayan. Ayaw kong malaman ni Mama ang tungkol dito. Ayaw kong maulit ang kaguluhan noon. Ay, Ma'am Ivana, may matandang babae pong nakasilip sa my gate. Ha? Siguro siya na yung hinihintay ko. Yung sinabi ni Sir Marlon? Oo. Okay, sige. Puntahan ko, Dahlia. Ayan. Umalis na siya. Naku. Baka magalit si Sir Artemio kapag nalaman niyang ako pa ang nagsabi. Dahlia, nasaan si Ma'am Ivana? Ha? Ayun po. Pumunta siya para kausapin yung matandang babae na nakasilip sa gate. Ano? Nandiyan na naman yung matandang yun. Ano kayang pakay niya rito? Hindi natin alam. Mas mabuting tanungin natin si Sir. O sige, susundan ko muna si Ma'am Ivana. Ay, sige. Sumunod ka sa akin, magandang babae. Bakit naman ako inaanyayang sumunod sa'yo? Saan po tayo pupunta? Nakalimutan mo na ako? Ha? Parang hindi ako makagalaw dito. May naaalala ko pero agad din itong nawawala. Halika. May ipapakita ako sa'yo. Ano po yun? Ako ang lola mo. Lola mo ako. Kaya dapat kang sumama sa akin. Ganun ba? Saan mo ako dadalhin?
Ayan. Mabuti. Madadala ko na siya. Ayun si Ma'am Ivana. Kasama niyo yung matandang babae. Ma'am Ivana! Sandali lang! Ma'am Ivana! Ay, Diyos ko. Delikado na to. Lalo na kay Sir. Nandito na ako. Susundan ko sila. Ma'am Ivana! Huwag po kayong sumunod sa matandang yan! Imposible. Parang bigla na lang silang nawala. Saan kaya sila nagtungo? Sinusundan ko lang naman sila kanina. Ayun. Kotse ni Sir Artemio yan. Engineer Balon, anong ginagawa mo riyan? Sir, buti at dumating kayo. Bakit? Si Ma'am Ivana, sumama sa matandang babae na madalas na nagpapakita sa may gate ng bahay nyo. Ano? Oo, parang sinundan. O baka pinilit pa nga niyang sumama doon sa matanda. Pero hindi ko na sila nasundan. Nako, baka may masamang mangyari kay Ivana dahil sa babaeng yon. Sino ba talaga yung matandang yan, sir? Huwag ka na magtanong. Halika na, sumakay ka na. Hanapin natin sila. Opo, sir. Oh, Doon banda sila nagtungo, sir. sana hindi pa sila nakalayo. Salamat. Salamat at nakarating din ako dito sa kalsada. Sana may dumana sasakyan. Hindi ko na kayang sundan yung matandang yun. Pagod na ako. Pero hindi bale. Nakatakas naman ako. Pero bakit ko ba siya sinundan? Ayun siya. Sinundan niya pala ako. Kailangan tumakbo ako ulit. May paparating na sasakyan. Makisakay na lang ako. Para! Para! Ma'am Ivana! Ivana, halika na. Sumakay ka agad. Diyos ko. Kayo pala. Salamat. Salamat po. Mabuti na lang at nakita natin agad si Ivana, Marlon. Oo nga, sir. Pero mula nang sumakay siya sa kotse, tahimik lang siya. Hindi man lang nagsasalita hanggang makabalik tayo. Dumiretso agad sa kwarto niya. Siguro. Nabigla lang talaga siya. Baka nga, sir. O baka mas lumala pa ang kalagayan niya. Naalala ko. Sabi niyo na hindi pa siya ganap na nakarecover sa pagpapagamot niya. Tama ka. Hayaan muna natin siyang makapagpahinga. Pinapunta ko na si Dalia sa kwarto niya para asikasuhin siya. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio,
Bombo!